A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Siyempre, nakalagay naman yung mga personal information mo sa account mo, yun din ang ilalagay doon. Pagkatapos titingnan, kasi pag kinlik mo sa Facebook, malalaman kung sino mga kaibigan mo eh. Tama? Malalaman yung friends mo. Okay? Pero hindi nila hinahack yung account mo, binibisita lang nila. Ini-screenshot nga, kaibigan mo pala si ganito, ganyan, 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 ganyan. Eventually, yung mga kaibigan mo makatatanggap ng message. Minsan nasa message request. Yung message request, nakatago lang naman yun. Di mo naman kaibigan yun eh. Pero pag binuksan mo yung message request, makikita mo may nag-message sa iyo. Okay? Ba't ko alam? Kasi nabiktima na ako eh. May nag-message request sa akin, no? Ay, hindi pala message request. Yung isang kaibigan ko ang sabi, Bishop, may nag-message request sa akin, ikaw. Teka, ba't ako mag-message request sa iyo? Kay friend na kita.
Hindi eh. Pero ikaw ba ito? So, in-screenshot din niya, yung message request, sabi ko, hindi ako yan. Bishop, na-hack ka. Hindi ako na-hack. Yung password ko nga, hindi ko alam eh. Paano ko mahahack? Hindi ko nga maalala yung password ko. Kinopya lang niya lahat ng detalye ko, gumawa siya ng sarili niyang account. Yun ang pagnanakaw ng identity. You understand? Ay, ganun pala yung pastor. Alam niyo, mag-attend lang kayo ng coming together natin. Matututo kayo sa maraming area. Totoo yan. Amen? Oo. Hindi mo na kailangan maging Kristiyano para malaman yan. Pero dito maiintindihan nyo. Ganun pala yun. Oo, ganun yan. Lalo na pag very active ka. Lalo na pag ang dami mong account. Di ba? Ewan ko ba sa inyo, yung isang kaibigan ko, sabi ko, pambira, isang tao ko lang, 3 account mo. Bakit? Kasi, Bishop, nakakalimutan ko yung mga password eh. Nagagawa na lang ako ng panibago. Sige, damihan na pa ng damihan. Dadami ka rin. Ma-identity theft ka din. Ganon. Okay? Anyway, but what we need to do is to be watchful. Amen? Watchful tayo sa ating mga pamilya. Watchful tayo sa ating mga anak. Watchful tayo sa mga dapat na protection natin. Amen? Ganon talaga ang mundo, mga kapatid. Exposed tayo sa maraming bagay. Kaya ang sabi ni Paul, sa church sinabi niya ito sa church, hindi sa isang tao. Therefore, let us not sleep. Kaya yung katabi nyo, medyo kantiin nyo na, gising. But let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. Okay? So, it is our individual responsibility to be watchful. Not just responsibility natin, but to teach also for others to be watchful. Amen? Alam nyo, kanina nagpipreach si Pastor Lito kanina. Nakaupo ako doon, di ba? I was looking. Ewan ko ba, bilang pastor ninyo, tinitin ako, nakikinig kayo. Siyempre, nakikita ko yung apo. Nakaganyan doon sa cellphone niya. Ganyan. Pagkatapos nung coming together kanina, Zeph, you tell me, have you been playing with your phone while Pastor Lito was preaching? No, Lolo, I was keeping notes. You were? I'd like to see your notes. Pinakita, nagno-notes na yung apo ko? Andyan ba kayo? Nagno-notes siya. Then you should show that to Pastor Lito later. Pinakita niya, kanina kumakain kami. Mabuti na lang ganun, kundi lagot sa akin si Reza at si Gabi. We need to be watchful. Amen? Yan. Hindi lang yan. But in all things also, we should be ready and willing either to abound or be in need. Dinaanan na natin itong topic na ito. Because today, many Christians are so wired for success. If failures would come, they become devastated. Tama? But this world, mga kapatid, nababalot tayo sa lahat ng temptations, sa lahat ng influence, kahit banal ka. Tama? Actually, hindi ka na kailangan maging matempt. Ikaw mismo. Meron kang weakness. Sa laman, meron tayong weakness. Okay? Meron tayong pula. Hindi pula, pula. Ano ba yung pula sa English? Blemish. Ayun, tama. Meron tayong blemish. Okay? Minsan, hindi mo maintindihan ako, itong likod ko, mga kapatid, merong 83 patches. Yan, 83 patches. Bakit kanyo?
Simula nung bumalik kami galing Europa, ewan ko ba itong balat ko, porque ako'y pinaglihi talaga sa porselana. No? Ang daming, kung ano-ano na lang ang lumalabas. Ba't ganyan? Nahahalata nyo, dati meron akong parang bilog dito. Pastor, ano ba yung bilog na yan? Kasi hinalikan ako hindi na tinanggal Hindi yun. Yun daw result ng prolonged use of medicine. Sabi nun, binayopsi pa yan. Paulit-ulit. Mabuti nakahanap kami ng gamot na medyo maayos. Ayan, nawala. May tumubo naman dito, may tumubo dito, may tumubo. Ano ba naman kako ito? Pati yung doktor ko, hindi na maintindihan. Sabi niya, Bishop, alamin na lang natin kung saan ka may allergy. Okay, sige, okay. Ano gagawin? Kakabit na ka ng maraming patch. O sige, may patch test tayo. Punta kami doon sa dermatology lab. Pagpasok ko lalagyan ko po kayo ng 83 patch. Ano? 83? Paano mo lalagay lahat yun? Yung buong likod po ninyo, lalagyan natin ng patch. Ayun. Bawat isa niyan, may allergen para tingnan kung ganun You know why? Paano na lang halimbawa kung, alam mo, ang dami kong ano sa katawan ang kate-kate, ang ganyan. Hindi na ako magpipreach. Paano na lang? Di ba? Ito, nahalata niyo ba, medyo malaki boses ko ngayon? Bass ako ngayon Bass. Kasalanan niya nila, Pastor Lito Ito, yan Brother D. Kasalanan nila ng linggo yan. Umawit kami. Pero ano ba, ikakatuwiran ko ba yun? Simple. We need to be willing to do the work. Okay? In season. Out of season. In sickness or in health. In joy or in sorrow. Di ba? Familiar ba sa iyo? Familiar sa inyo? Ha? Ano pa? Ha? In joy or in sorrow? Ha? In riches or, ba? Ganon? Hindi ba sinasabi niya? Pero pag may problema, ayoko na. Ganon din naman lalo na in our being ecclesia. Tama po ba? Oo. Alam niyo, ang gas, lalo pang mamahal yan. Hindi ba? Ewan ko ba? Ngayon, alam niya, pag pumunta ka ng lighthouse, napaka-komportable dito. Isipin mo meron tayong visuals. Ang dami-dami nating monitor. Tayo yata ang Bible Baptist Church na pinakamaraming monitor. Isipin nyo. Okay. Para maintindihan natin, para maging focus kayo. May aircon. Hindi ba? Individual seats. Wala na yung mga pew nung araw. Hindi naman, wala namang cushion yan. Pero, komportable naman, di ba? Kaysa naman nung araw, yung pew, di ba? Ang tigas Okay? Mauuntog ka pa. Makakanto ka. At least, pagpapasok ka dito, yun. And by the way, nagdadagdag pa po tayo ng maaaring comfort para sa atin. Maganda music. Paano pag hindi? Paano pag wala ng kuryente? Hindi na kayo babalik. Mainit kasi, pastor dyan. Mainit. Malayo. Di ba? Sana malapit. Dalangin tayo ng dalangin dito na, yung galing sa south. Ang saya may skyway. Sabing ganyan. Bishop, ang lapit nung skyway ramp sa inyo. Pagbaba mo sa skyway, doon sa rampa, sa Quezon Avenue, ikot lang, nasa lighthouse ka na. Wow, grabe! Grabe! Parang kayo nagpatayo niyan. Yun nga yun. Pero traffic. May angal na naman. Pastor, alam mo kasi ang traffic doon sa paglabas namin, ang traffic Ang hirap pumunta sa inyo. Mayroon na nga skyway. Ano ba naman yan? Tama, mali. Marami tayong angal at angil. Pero,
Everywhere, sabi ni Apostle Paul. And that, mga kapatid, individual ha, individual. Amen? Everywhere and in all things, I am instructed both to be full, yun, to be full, kapag nagsisimula pa lang yung coming together. To be hungry, kapag mahaba na yung preaching ni pastor. Both to abound and to suffer need. I mean, we should all be ready and willing to go through these. Correct? Mga kapatid, ang pagiging na kay Kristo ay hindi yan bed of roses. Okay? Sabi nga ni tatay nung araw, kung maaalala nyo, hindi bali, magkaroon tayong pagtitindig. You know what? That will be the only hell you will be experiencing. Maganda, di ba? Ano kami paghihirap? Sabi ni tatay, walang problema yan, kapatid. That's the only hell you can experience. Paano kung gusto mo lahat sarap? That's the only heaven you will experience. Nako! Maigi pa na we should be willing in all things. Tama? Oo. Okay. Ganon din yan, Brother Ray Kalingasan. Hindi lahat na nag-aaral ng golf ay natututo ng maayos. Maraming pagdaraanan. Di ba? Sabi nga ni Brother Ray, alam mo, ang mahirap dito, hindi naman yung hindi mo tinatamaan yung bola. Ang mahirap dito, yung insultong inaabot mo, Dick. Ang bihira. Isipin mo kung paano mong papaluin na ganyan. Lahat ng forma, lahat ng guide nasa isip mo na. Yan. Pagkatapos, pagpalo mong ganyan, hindi mo tinamaan yung bola. You know? Madali lang yun Madali lang yung mag-aral. Pero yung kahihiyan na aabutin mo, hindi ko kaya yan. Hindi na lang ako mag-golf. Asan si Eric? Sabi ko sa kanila, alam mo, kinakailangan talagang gawin yung intentional yan for your own health. Alam niyo ang doktor, ang cardio ni Brother Emong ay si Dr. Atabog. Kausap ni Faye, si Dr. Atabog. Sabi nung Doc, taga Lighthouse po sila. Ang pastor nila, si Bishop Abante. Uy, okay yun, magaling yun. Sabi niya, magaling yun si Bishop. Palagi ako nilayaya mag-golf niyan. Sabi ni Etay sa akin, Pastor, yun ang sinabi ni Dr. Atabog sa iyo, magaling ka raw. Yun nga hindi pa, niyayaya ko siya mag-golf Kasi ba naman? Siya rin na nagsabi sa akin chinek akong ganyan. Sabi, Bishop, ano ba ang exercise mo? Alam mo ako pinipilit ko naman na sporty naman ako. Marunong ako mag-golf, mag-bowling, di ba? Bowling. Marunong ako ng konting table tennis. Okay. Marunong ako ng chess. Pero yung active, alam mo yung table tennis, grabe yan. Yung lang, regular. Kako, pwede naman ako mag-golf, pinipilit ko, pero mahirap kasi maghanap ng oras. Sabi sa akin yan ang maganda. Mag-golf ka ng mag-golf. Ganon? Talagang ayusin mo yan dahil magandang kasi pag siya nagsabi sa akin noon, Dick. Bert, sabi niya sa akin, alam mo kapag ikay nakakumpleto ng 18 holes, naglakad ka na niya, Neil, at least ng 7 kilometers. Kaya pag-igihan mo yan. Robert, yun ang maganda dyan. Kaya iniimbita ko siya. Anyway, anumang challenge, anumang hirap, individually, let's be willing. Amen? Lalo na, inilalagay natin ito. Yung mga ehemplo ko, mga kapatid, I'm using some examples here na true to life, sa practical, so that we will relate all this sa spiritual na bagay. Amen? Maganda yung ganun Ikatlo. Ano yung ikatlo? Each one, again in all things, ang bawat isa sa atin
each one, let us try not to be a burden in all things. Okay? Sa Tagalog, abay pilitin natin. Huwag tayong maging kabigatan sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, nung araw naman sa lahat ng bagay, kabigatan tayo eh. Aminin natin yan. Sa lahat ng bagay, kabigatan tayo. Oh, si Micah, kabigatan yan ngayon eh. Kahit nag-e-enjoy ka. Bakit? Papa, pwedeng hawakan mo muna si Micah, may gagawin lang ako. O sige anak. O, di ba? O sige, alika. Kung ano-ano gagawin ko kung kay Micah para hindi umiyak. Imbis na magpapahinga ako, buhat-buhat ko tong batang to. Asan ba si Gabi? Meron silang burden bearers. O sige, okay. O sige, ganito. O sige, ako na. Di ba? Ganun naman eh. Pero, pag lumaki ba si Micah, dapat maging kabigatan pa rin siya. Hindi na. Correct? Nung tayo mga bata pa, kabigatan tayo. Totoo yan. Alagain. Correct? Oh, patatayuin, pauupuin, pahihigain, susubuan. Kabigatan yun eh. Pero naman, nung ikay medyo may edad ka na, huwag ka nang pakakainin pa ng tsupon. Ano ba naman yan? Marunong ka nang humawak ng kutsara. Amen? You see? Nakikita ko nga kay Micah yan eh. Oh, kasi mahilig siya magsubo ng daliri niya, ganyan. Sabi ko ganyan, can I taste your hand? Ginanon ba naman yung kamay sa akin eh? Ibig sabihin, marunong tong batang to, pwede na magsubo sa susunod. Anyway, alam niya, parang biro-biro lang ito. Pero totoo eh. Amen? Bilang mga bahagit, miyembro ng eklesiya, huwag lang tayong nasa receiving end. Tama? Ibig sabihin, pag receiving end ka palagi, ang bigat nun eh. Ikaw na lang palagi inaabot, tinutulungan. Tama? Maging kagaanan ka naman by way of being the one that gives. Yan ang isang napakagandang bagay na dapat matutunan. Okay? O, huwag kayo ma-offend ha? Pero totoo yan. Ang sabi ni Paul, I have coveted no man's silver, or gold, or apparel. Sinabi niya yan sa church sa Epheso. Hindi ako naging kabigatan sa inyo. I have showed you all things how that so laboring, ye ought to support the weak. Ibig sabihin na sinasabi ni Paul dito, how that kung meron kayong nagiging business, nagiging trabaho, meron na kayong trabaho, masaya kayo, may trabaho kayo, may employment kayo, may business kayo, pero that thing should not just be for your own selves. That thing should also be used so that you may support the weak. Amen ba? Oh. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Ayun. Why? Sapagkat hindi ka nagiging kabigatan. Nagiging blessing ka. Amen? Of course, hindi naman pwede. Siyempre, nanghihina tayo sometimes. At hindi natin maaalis na tayo ang dapat abutan ng tulong. Okay lang yan. Pero hindi yun ang default natin. Amen? Ang dami palang dapat matutunan sa eklesiya, no? Diba? Ano pa? Meron pa. At ito, mga kapatid. In fact, before I leave that topic, labor not to be rich. Huwag kang magtrabaho dahil simple lang na gusto mong yumaman. Nakikinig ba tayo? Ang lahat ng wala kay Kristo, yan ang prinsipyo. Pero na kay Kristo tayo eh. Ang reminder nga dito ng wise man, tigilan mo iyong sariling karunungan na yan.
Kahit may goal ka sa buhay mo. Huwag yan ang maging pamantayan mo at goal sa pagtatrabaho, sa pagbibusiness, just for you to be rich. Why? Isipin mo ito. Ba't mo itutuon ang iyong mga mata sa mga bagay na nawawala? O nga, ano? Di ba? You realize that riches go away. For riches certainly make themselves wings. Hindi sinabi dito ng wise man na ninanakaw ang riches. Minsan iniisip natin, ninakawan tayo ng riches, di ba? Hindi eh. Because riches dito, themselves, make themselves their own wings. They fly away as an eagle toward heaven. Ibig sabihin, hindi lang may yung mga yaman natin minsan para bang inaagaw sa akin, di ba? Hindi, but they themselves, ang sabi dito ng rich man, ng wise man, they have the wings in their own selves. Mawawala rin yan. Correct? Kaya, hindi tayo nagle-labor, nagpapagal, nagtatrabaho, nag-i-employ, nagbi-business, simply to be rich. Labor not, sabi niyang Panginoon mismo. Labor not for meat which perisheth, but labor for the meat which endureth unto everlasting life. Good? Oh. Kaya ang tanong sa kanya, what shall we do? That we might work the works of the Lord. Ibig sabihin mga kapatid, they are the works of the Lord that endure eternally. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, this is the work of God. Na ano? That you believe and do according to how you should believe. That's the work of God. Ganun lang kasimple, Pastor. Ganun lang, pero ang hirap gawin yan. Okay? And then ito. Anong sabi? Each one, bawat miyembro ng eklesiya, showing an example of being profitable in all things. Kanina, hindi kabigatan in all things. Ito naman, na tayo'y maging kapaki-pakinabang sa lahat ng bagay. Remember this, mga kapatid. Ang premise ng lahat ng puntong ito ay hindi isang mananampalataya na nasa mundo, kundi mananampalataya na nasa eklesiya. Okay? Na nasa church. Sapagkat lahat ng kinausap dito at sinulatan ni Apostle Paul at ng mga writers na ito ay bahagi ng gawain ng Panginoon. Kay Titus, anong sabi ni Paul? In all things, ayan na naman, in all things ng term, showing thyself a pattern of good works. Sa lahat ng bagay, ipinahahayag mo, ipinakikita mo na ikaw ay pattern. Anong Tagalog ng pattern? Pattern. Ano yan? Ano? Hindi. Lilok? Lilok? Lalim mo nila. Lilok. Pattern. No? Ehemplo. Ano? Hindi rin pala Tagalog yung ehemplo. Uliran. Hindi ba yung walang tatay, walang ina, ulira? Ay, hindi, ulila pala yun. Mali. Sorry. Pwede uliran. No? Okay. A pattern of good works. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pattern, okay, kapaki-pakinabang ka. Good?
kinakailangan maging kapaki-pakinabang tayo sa lahat ng bagay. Sa doctrine, uncorruptness. May gravity, may sincerity. Sa pananalita, sound speech. Na wala ka ng, iaangal pa. Di ba? Na kahit yung mga kaaway mo, walang sasabihin sa iyong masama. Pwede ba yun? Pwede. Amen? Pwede yun. Hanggat maaari mga kapatid, ang lahat ng members ng Lighthouse mayroong ganyang katangian. Di ba? Alam niyo yung word na pero, alam mo, magaling nga yun. Pero, parang bumagsak lahat no? Di ba? Kumusta yung nililigawan mo? Mabait. Ano itsura niya? Mabait nga. Ganon? Ano bang anong height? Mabait nga. Anong complexion? Mabait. Mabait. Hindi wala nga yung pero doon naman ipinako sa. Okay? Di ba, mga kapatid? Palagay ko, itaas pa natin yan, increasing in all things. Hindi lang sa bait. Subalit sa pagiging kapaki-pakinabang. Amen? Alam niyo I need to tell you this. Kasi, alam niyo naman may mga grupo ngayon na hindi naman involved ngayon, hindi mga nakaupo sa politika ngayon. Wala silang mga titulo ngayon. Porque nagiging parang personal na ang palitan ng ating Presidente BBM at dating Presidente Duterte ng kung ano-ano tungkol sa Chacha, sa People's Initiative and everything. Okay? Para bang, paano ba ito? Masyado na. Personal. Kaya pati yung mga taong nasa likod nila, ganun na lang, nag-aaway na rin. Lalabas pa itong mga religious group na ayaw ng ganito, ganyan. So may mga kumuusap sa akin, Bishop, paano natin sila mapag-uusap? Sabi ko, hindi natin mapag-uusap yan. Ano gagawin natin? Hayaan na lang natin? Well, kung may magagawa tayo, ang sabi na ba nila kasulatan, the first thing that we should be able to do is to pray. Yun lang yun. Okay? Tapos, manalangin muna tayo sa Panginoon, humarap tayo sa Panginoon, at himukin natin sila na dumalangin din sa Panginoon by themselves. Bago, pagharap nila in reverence before God, baka maayos na kalooban nila. Pwede na silang mag-usap. Sabi nga, ay maganda yan. Pwede bang pangunahan mo yung panawagan? Pwede naman. Pero dapat medyo objective tayo. Sige, so idadraft ko, dinaft ko. Ganyan. Ayun. So yung una, nag-launch na. That's one group. Meron pang sumunod na group. Tumawag sa akin, personally. Bishop, ang maganda rito, yung sabi niya sa akin, alam mo, Bishop, tinawagan kita kasi siyempre, alam mo naman yung nangyayari sa kanila. Di ba? Oo nga. Alam mo, ikaw wala kang bagahe. Iba yun ang marinig ko yan, galing sa isang dating senador. Napakagat ng pakinggan. Sabi niya ganyan Bishop, gusto kong manawagan na mag-usap sila, pero, di ba magandang manalangin muna tayo lahat? Tama. Yun din. Pwede bang pangunahan mo rin? Sabi ko, alam mo, pangalawa ka na. Mayroong nauna na, inaayos ko. Tama naman yan. Sige, kako, tutulungan ko ito, tutulungan ko kayo, tutulungan ko sino-sino pang pwede manawagan, and then baka makonvince silang manalangin muna tayo, bago mag-usap, tumulong tayo, then we will then collaborate.
Sige, sige, okay. Yun nga nangyayari ngayon. Okay? Pero ang sabi ko, teka ha, ang panawagan natin ay manalangin. Lahat ng Pilipino. Hindi lang manalangin dahil tayo'y mga mananampalatayang Kristiyano. Kasi ang sabi naman ng ating preamble, no? We, the sovereign Filipino people, anong sabi, Atty. Moses? With the aid of the Almighty God. Imploring the aid of the Almighty God. And that goes for every Filipino. So ang sabi ko, okay naman yan. Bawat Pilipino manalangin, anumang relihiyon, anumang political na kung anong katatayuan, business, otherwise, manalangin. Oh. Bishop, kasama mga Muslim, manalangin sila, basta't manalangin. We will share with them the platform. Hindi tayo pwede magsama-sama na para bang ecumenical. No, they will have their own time to pray. But everybody pray. Dinraft ko yung position paper. Ano sabi ng mga grupo? Bishop, agree. Pero alam niyo, ito malungkot nito. Pag narinig ng mga Bible Baptist na ginagawa, aatakihin ako. Oy, ba't ako matatakot doon? You see, we just want that in all things, we show an example of being profitable. And that is not simply for the spiritual, but being profitable for our land. Many will not understand. Pero alam niyo mga kapatid, why I am this way? Sapagkat marami tayong kalalagyan even as members of churches. Did it ever occur to you na ang mga problema ninyo hindi naman pare-pareho? Tama? Minsan ang problema ninyo, pera. Hindi naman ako bangko. Minsan ang problema ninyo, legal. Hindi naman ako lawyer. Ang problema ninyo, sakit. Hindi naman ako doktor. Naintindihan nyo? Oh. Minsan ang problema nyo, biyanan. Abay, lalo namang hindi ako manugang. Di ba, Dick, ano? Oh. Ano gagawin natin? Pero sa lahat ng bagay, kinakailangan maging kapaki-pakinabang tayo. We are careful to make ourselves an example for others to follow. That ye might walk worthy of the Lord unto all, in all things din yan. Pleasing. Pleasing before Him sa anumang kalalagyan. Being fruitful in every good work. And increasing in the knowledge of God. You see? Kaya, mga kapatid, kung titingnan natin ang dapat nating pagiging kapaki-pakinabang, the best training is in the ecclesia. Nakikinig kayo? Kaya ako, naniniwala ako na yung mga young people natin, yung mga kabataan lumalaki rito, pag nakuha nila lahat ng disiplina, okay, naging kultura nila, pati yung pananalita, sinasabi ko sa inyo, kahit saan mo dalhin yan, asset yan. Amen? Hindi yan liability. Yan ang tinuturo dito. Eh, nakikita nga natin yung salitang peculiar, di ba? You have not chosen me, but I have chosen you, ang sabi ng Panginoon, and ordained you that you should go and be fruitful. Yun yan. Go and be fruitful. And that your fruit should remain. It should be rendered this way. And that your being fruitful should remain. Are you listening? I chose you. I ordained you that you should go and be fruitful.
and your being fruitful should remain. Yun ang ibig sabihin niyan. Alam niyo, wala tayong permanenteng outlook sa nagiging bunga ng lahat ng kilos natin. Okay? Ano naging bunga ng kasipagan mo? Aber, ano naging bunga ng kasipagan mo? Ha? Oh. Tiyaga. Di ba? Ano naging bunga ng tiyaga mo? Nilaga. O nga, ano? O, gawin natin very practical. Ano naging bunga ng tiyaga mo? Ha? Magandang titulo. Tama? Correct? Magandang award. Magandang pagkilala. Gawin nating material. Magandang kotse. Magandang bahay. Correct? Magandang negosyo. Palagayin mo kaya yung kotse mo tatagal? Mabubulok din yun eh. Yung bahay mo tatagal? In 20 years time, kailangan ng i-renovate yan. Ang dapat manatili ay yung pagiging fruitful. Kasi, ang katuwiran natin, wala na. You realize, mga kapatid, ang sabi sa Psalms, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Oh, now look at this. They shall still bring forth fruit in old age. Ano sinasabi? They will still be fruitful in old age. Minsan nangangatwiran tayo, may edad na ako, wala na. Meron. Because you're planted in the house of the Lord. They shall be fat and flourishing. Ayoko nga tumaba, Pastor. Gusto ko balingkinitan lang. Hindi naman yan physical. Amen? Ibig sabihin, yung ating pagiging mabunga ay marami ang nakikinabang. Amen? Hindi naman maganda tumanda ka na't lahat. And that in the ecclesia, wala lang. As in, wala lang. Ibig sabihin, we should remain fruitful. Your being fruitful should remain. Why? Because in being such, we show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Anong ibig sabihin yan? Ito yan. Yung bang pag tumanda ka na, wala ka ng pakinabang, that's unrighteousness. You realize that? Nawala na ang iyong testimony kung kailan ka tumandang Kristiyano? No. Hindi gayon ang Panginoon. Ang ating Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever. Good? Kung ako man ay hindi na magiging mabunga o fruitful, dahil yan ang laman. Dahil may weakness ang laman at may iintindihan natin yan. Pero mga kapatid, for as long as the grace of God is in us, as a church, siguro habang ang iba ay napanghihinaan physically. May kausap ako, Robert eh. Excuse me. Tinatanong ako, Bishop, ikaw, ano ang iniisip mong magiging mawawala sa iyo? Siguro eventually, pag ako'y matanda na, ang unang mawawala sa akin yung aking memory.
Hindi ako magugulat kapag nagkaroon ako ng Alzheimer. Masakit yun. Yung hindi ka na makaalala. Pero, hindi dala yan, mga kapatid, ng kung anong kalooban ng Panginoon. Kalooban yan ng laman. Nakikinig ba kayo? Nakikinig kayo? Kalooban niya ng laman. Kahit sino sa atin, aabutin ng panghihina. Ano man yan, isip man yan, o katawan. Aabutin tayo niyan. Pero ang kalooban ng Panginoon na ito, kung merong umabot sa atin ng kahinaan, in time, maging kalakasan yung iba. And the whole ecclesia should remain fruitful. You realize this? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Man, the individual man. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, and bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. You know what? Minsan the prosperity ay hindi na rin sa individual, but it is contributed by what resulted sa kanyang pagiging mabunga. You realize this? Hindi tumitigil yan. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Which is one of the reasons. Tinanong ako ng isang leader natin, Bishop, ano po ang ginagawa niyo para makapag-prepare kayo sa susunod sa inyo? Di ba? Hindi na naman tayo bata ngayon eh. Oh, anong tawag doon? Preparation ng ano yan, Robert? Succession. Biglang umandar yung utak ko, sino kaya pwedeng sumunod sa akin? Kaya isip ko, hindi ko pala dapat problema yun. It is the ecclesia that should remain fruitful. Alam niyo, iba na ang mga churches ngayon, lalo na sa Amerika. Pastors are too concerned over their personal welfare. Ang pagpapastor ngayon, trabaho lang. It's just a plain job. Career. Kaya maraming pastor ngayon, they do not care for churches. Our main concern is to build the ecclesia. Amen? I am not the main concern here. It is the ecclesia. I look at the younger generations. The more important here is to build ourselves up. Corporately, we should be edified. Every member should be edified. That's what the church should be. Bawat isa sa atin. Ito ang individual na dapat mayroon tayong kamalayan. You see? Minsan, ang mga apostol, sa kanilang pagsunod sa Panginoon, para bang nag-isip-isip sila. Ang sabi ni Peter sa Panginoon, then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. Para bang, Panginoon, paano naman kami? Iniwanan na namin ang lahat para sundin ka.
And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake in the Gospels, but he shall receive 100-fold. Now in this time, houses, brethren, sisters, mothers, children, lands, with persecutions, challenges, and in the world to come, eternal life, union with him. But many that are first, and they put themselves first, shall be last, and the last first. You know what? That is exactly the description of what ecclesia is. Are you listening? Kaya, yung mga churches na kapag ang mga families, ang isip nila, ang kanilang pagiging pamilya ay mas greater sa eklesiya, wala. They just come in and go out as such. They live for themselves. Malungkot. Di ba? Oh. Pero sa eklesiya, ano kung wala kang, Pastor, tumanda na akong single dito. Bihira. Ang dami mo kayang anak dito. Di ba? Oh. Si Estrella nga single. Pero, look. Di ba? Mga kapatid, it's a blessed thing to be in an ecclesia. Hindi kawalan yan. Gain yan. Amen? Oh. Itong mga batang nandito from Tatalon, time will come na kapag lumago sila, no? Kahit umuwi sila sa bahay nila, parang hindi na sila comfortable dun because their very family is this. You realize that? Kaya mas maganda if you stay put here and be fruitful and bring your family here. Kahit kailan, mga kapatid, hindi in competition ang church na ito sa mga pamilya niya. Kahit kailan. Kaya yung mga nag-a-aspire na maging pamilya muna sila, they're at a loss. At a loss. And many have gone to that direction. As in, many. Nasaan sila? Panood-nood na lang sa atin. Di ba? Panood-nood na lang. Maraming nanood sa atin nung umabot yung Lighthouse Towards. Nangangarap pang sana ulitin taon-taon. The truth is this. Because they have practically changed their ways. But they miss it. Siguro dapat ang marinig lang awit, come home. You come home. Amen? Hindi nila makita kung ano ang design ng Panginoon sa eklesiya, kung bakit gayon na lang ang kanyang pag-ibig sa eklesiya. That He shed His blood
and purchased the ecclesia with His own blood. You realize that? Kaya we do not take light of what we are as an ecclesia. Bagkus, pinag-aaralan natin ang value nito, ang kahalagahan nito. A pearl of great price. Amen? I have enjoyed preaching this kahit matagal. Yung iba, tinulugan. Pero huwag niyong kalilimutan. Amen? And all this because it is a love that edifies. The very institution that experiences the love of Christ is the ecclesia. Tama? You might not realize that. I'll add this. Alam niyo, maraming mga Kristiyano can only refer to the love of Christ pointing to Calvary. Naman, God proved His love at Calvary. Okay naman yun. Kahit sabihin natin, the love of God is greater far than tongue or pen can ever tell at Calvary. But God commended His love toward us in that Christ, while we were yet sinners, Christ died for us at Calvary. Pero mga kapatid, hindi yun ang puno at dulo ng pag-ibig ng Diyos. Obserbahan niyo, ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Yun ang term sa Bible. The love of God in Christ. Okay? The love of God in Christ. Baka isipin niyo, ano ba yung sinasabi mo, Pastor? Masyado namang technical yan. Okay, edi hanapin natin. Love of God in Christ. Ayan, no? Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Nasaan yon? Nasaan daw ang pag-ibig ng Diyos? Ha? Nasaan? Na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Correct? Nasaan si Kristo? Ha? Ang Kristo bang ating tinutukoy dito? Yung Kristo lang na namatay, tapos pumunta sa langit, nabuhay nga, pumunta naman sa langit, tapos na. Ha? Nag-aantay na lang tayong bumalik siya. Ganun ba yon? Hindi. Kundi ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo, aalis ako. Pero, iiiwan ko sa inyo ang Espiritu. Isusugo ko siya sa inyo. And that Spirit became the Spirit of love. Are you listening? He became the Spirit of love. Kaya itong God is love, God is love, we will not realize that except in Jesus Christ. But where is Christ? He is at the right hand of the Father. But who is left for us? His Spirit and His truth. Amen? But He remains to be the head of the ecclesia, which is us. Correct? Come on. Naintindihan ba natin yan? Hindi natin tinitingnan kung anong aplikasyon sa atin ito as a church.
Okay? Huwag natin ipagmalaki na may Kristo tayo at may pamilya tayo. Listen! But, hindi mo nga head. Hindi nga head ng pamilya mo si Kristo eh. Are you listening? The Spirit of love. Now, look at this. Sabihin na natin, anong Spirit of love? Ayan, the Spirit of love. For God hath not given us the spirit of fear, but He has given us the Spirit of power, the Spirit of love, and the Spirit of a sound mind. Are you listening? Nasaan yun? Isn't the ecclesia the habitation of God in the Spirit? Ito mga bagay na ito dapat maging solid sa ating kalooban. Kaya mga kapatid, the ecclesia is the only institution on earth that has the very expression and reality of the love of God because of Jesus Christ in us, the hope of glory. To Him be glory in the church throughout all the ages by Christ Jesus. Ganyang kabigat ang eklesiya. Kaya hindi natin pwedeng lait-laitin what we are as a church. Yes, we need to understand many things. But let's be willing to understand and to learn. We need to learn Christ. Amen? Kaya sinasabi natin ito mga kapatid, huwag nating tatawaran kung anuman ministry meron tayo rito. Because that is the very expression of the love of God in the Christ who is in us. Makukuha mo ba yan sa opisina mo? Hindi. Makukuha mo ba yan sa gobyerno? Hindi. Makukuha mo ba sa business mo? Hindi. Pero yan tayo. And praise God for the ecclesia. Kaya, in all things. Let's stand and pray. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word today. Now, the most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes through the Lord Jesus Christ. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, ay bigkasin mo ang panalangin na ito. Panginoong Diyos, nalalaman ko na ako ay makasalanan at nahatulan ng kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at kaloob mo na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Panginoong Jesus, ako ay sumasampalataya na ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay upang ako ay bigyan ng kaligtasan at pagbayaran ang aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong handog na buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay dumalangin, ang sabi ng Biblia, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay wala ng kahatulan. At ikaw ngayon ay anak ng Diyos. If you have prayed this prayer and put your faith in Christ, please let us know. Send us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 a.m. and 4 p.m. and then every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. Do join us again on our next episode of The Pulpit.